Umakyat na sa 8 ang nasawi sa pagguho ng basura sa isang landfill sa Cebu, habang 28 naman ang nawawala pa rin. Tuloy ang rescue dahil may senyales na meron pang buhay ayon sa City Hall. Inisyohan naman ng DENR ng cease and desist order ang operator ng landfill. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Hala! Patay sila! Hala! 4 na araw na mula ng tabunan ng gabundok na basura ng Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City ang gusali ng pasilidad. Pero 28 tauhan pa rin ito ang hinahanap at pinaniniwala ang nasa loob ng gumuhong pasilidad. 8 naman ang nasawi. Kabilang ang 25 anyos na si James Carl Andrino, supervisor ng pribadong landfill facility. Nakausap pa siya ng kanyang ama ilang oras matapos ang pagguho habang ipit ito sa bumagsak na beam. Buhi pa, naistorya pa na ako si James. Ang iyahang word, sir, ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni mama, okay, ragib ko pa. Niingon ko nga, nya dong, kumusta? Kaya ra, siya kayanon ko ni pa. Pero hindi na kinaya ni James Carl at tuluyang pumanaw. Kasamang natabunan ang pangarap niyang makapagtrabaho sa United Kingdom. Bagay na inaasikaso na niya habang nagtatrabaho sa landfill. Sakit good sir. Nawala siya dayon amo. Urag dili pa jud ingon nga madawat gyud dayon namo ba. Nasawi rin ang isa pang biktima sa landslide na si Rowena Ranido na nagtatrabaho bilang HR personnel sa nasabing pasilidad. Buhay pa si Rowena nang matagpuan ng mga rescuer at nakabitan pa ng oxygen. Pero hindi agad makuha sa pagguho. Action, kamang, among, ano sa, kaya may papamay rescuer. Kung muna ni mga gamot, okay. Mo to, sa action, kamang, pagtana man, bunlot mis polis. Mga duha, o tulot ka polis, bunlot min duha. Sir, ayaw dia sir, kay nare-rescuer maabot. Mo to akong ginong polis nga, ayaw ko labti sir, kaya ang usawan na diyan, tabundan. Wa mo, sa kibaw lagi mister ko, wa ka kibaw sa akong gibati. Patuloy namang pinaghahanap ang kapatid ni Rowena na si Lloyd Ople na nagtatrabaho rin sa lugar. 18 iba pa ang nagpapagaling sa ospital. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival na ginagawa na ng rescuers ang kanilang makakaya para makuha ang mga trabahador na naipit. Maingat sila sa kanilang ginagawa dahil sa posibilidad na tuluyang bumagsak ang istruktura at matabunan pati ang rescuers. Nasa search and rescue operation pa rin ang ginagawa ng rescuers dahil may signs of life pa sa mga nadaganan ng debris sa istruktura. That 72 hours had lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Padayon tang hopeful nga we are praying and hoping nga kaning 28 kabuk buhi pa unta ni sila. 200 metro lang ang layo ng gumuhong basura sa pasilidad ng mga tauhan nito. Hindi matiyak ang saktong taas ng bundok pero sa taya ng City Hall ay 15 hanggang 20 palapag na gusali ang kasing taas nito. Halos kasing taas na yan ng tore ng Quezon Memorial Shrine sa Quezon City o ng 5 pinagpatong-patong na Rizal Monument sa Luneta. Ayon sa LGU, hindi pa nila dinidiscuss kung sino ang may pananagutan sa insidente dahil kapakanan muna ng mga biktima ang kanilang top priority. Samantala sa official statement, ipinaabot ng DENR Central Visayas ang kanilang pakikiramay sa mga pamilya na apektado sa trahedya. Nagsasagawa ng imbestigasyon ang nasabing ahensya at isa sa tinitingnan kung sino ang may pananagutan sa insidente. At alinsunod sa findings ng DENR EMB Region 7 technical personnel sa ginawang site inspection noong Biyernes, nagpalabas ng cease and desist order laban sa Prime Integrated Waste Solution Incorporated.
kasamang tinitingnan ang compliance sa environmental laws ng nasabing pasilidad. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok 24 oras.